power of consistency. Yan, o yung character. Ayan, yung topic na to kasi makakatulong to sa atin para mas lalong magkaroon nga ng impact yung buhay natin sa mga tao, sa paligid natin. At dahil doon, mas lalong maraming mapapanalunan sa Panginoon. Yan, ang ibig sabihin din, di ba, ng mga character, di ba, patungkol yan sa sarili natin. And ito, para maintindihan nyo lang, may Tagalog dito. Ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa ginagawa mo minsan-minsan, kundi sa ginagawa mong paulit-ulit. Kapag palagi mong pinipili ang tama, kahit walang nakakakita, unti-unti nitong binubuo ang iyong pagkatao. Yun nga yung character. Yan, hindi sapat ang isang beses na kabutihan, ang paulit-ulit na mabuting gawa, disiplina at integridad ang nagsasabi kung sino ka talaga. Yan, kung sino talaga tayo, ayun yung palagi nating ginagawa. Yan. So, nung first century, yung mga early believers, di ba sila yung mga naunang mga Kristiyano? Noong unang panahon talaga, alam ng mga Kristiyano yung kung gaano kahalaga yung yung buhay, na dinidisplay nila yung buhay nila. Kung paano magiging effective sila mag-share ng gospel. Sa pamamagitan, syempre, ng pag-display nila ng kagaya ni Jesus, ng pamumuhay na talagang binago ng Panginoon. Di ba noon, tinan nyo yung picture dito, di ba? Yung mga early Christians, na mga early believers, hindi sila takot sa mga persecution, hindi sila takot humarap sa mga umuusig sa kanila, sa mga kung ano-anong mga sinasabi sa kanila. Tapos, may integridad din sila nung panahon na yung pamumuhay ng mga tao sa paligid nila hindi maka-Diyos. Talagang ang sasama ng pamumuhay. Pero sila, pinanatili nila yung sarili nila na gumagawa pa rin ng matuwid. Yan. At meron din silang boldness, di ba? Matapang pa rin silang i-proclaim yung gospel. Saan man sila pumunta. Kasi nga, nakikita yun sa pamumuhay nila, di ba? Na kung ganong talagang nakilala nila ang Panginoon. Kaya sabi dito, tingnan niyo to, one striking characteristic of the first Christians was their reflection of Christ. Yan. Kaya ang pinaka talagang malalaman mo na taglay ng mga early Christian ay yung nakikita si Jesus sa buhay nila. Yan. At di ba yan talaga ang pinaka malalaman mong Kristiyano to kasi nakikita nga si Jesus sa kanya. Yan. Kaya sa atin din, di ba? Kaya nga tayo sinasabi natin Christian kasi kailangan makita, di ba, si Jesus sa buhay natin. Kaya sabi nga dito, the truth of the gospel proclaimed by a person devoid of character is the epitome of hypocrisy. Di ba sabi nga, di ba may tinuturo tayo sa one-to-one na walk the talk? Naalala niyo yun? Na kapag tinuro mo yun, dapat isa pamuhay mo rin yun. Kaya yung mga tao daw na nagsishare na, maging sumunod tayo kay Lord, pero hindi sumusunod kay Lord. Ayun nga yung ibig sabihin, hypocrisy. Ibig sabihin, hindi totoo sa buhay niya. For example, di ba, ang awkward din na, halimbawa, nag-a-announce ka ng mga gawain, tapos attend po tayo ng ganito, ganyan, pero hindi ka uma-attend. Di ba? Parang hindi yun walk that talk. Kunwari pag sinabi natin na magsimba po tayo, nandun tayo, di ba? Parang gano'n yung ibig sabihin ng walk that talk. Kung ano yung sinabi mo, gagawin mo rin dapat siya. Pero di ba yung mga ibang nag-share, hindi sila pinapaniwalaan kasi nga, hindi nakikita sa buhay nila yung pagiging Kristiyano. Pero sabi dito, yan, Christianity is the greatest adventure you could ever live, but one fraught with challenges. Talagang di ba, adventure talaga yung pagiging Kristiyano. Pero dumarating yung time, di ba, ang daming challenge. Yung parang ang hirap magpaka-Kristiyano minsan. Kasi si Satan, di ba, yung parang laging inaabangan ka niya kung kailan niya masisira yung testimony mo. Parang sunod-sunod na talagang okay yung mga performance mo. Pero nag-aantay siya ng butas ng one day, sisirain niya yung testimony mo sa isang temptation, sa isang kasalanan, gano'n. Kaya di ba parang talagang lagi kang on guard bilang Kristiyano kasi nga yung kaaway lagi rin nakabantay na i-destroy ka. Kaya sabi nga, only the most disciplined person can traverse the path to godliness and be all that God has called him to be. Kaya nga may verse tayong, it's not by might nor by power, but by the Spirit, na sabi nga daw kahit yung yung parang yung pinaka magiging maka-Diyos lang talaga, yung sobrang disiplinadong tao. Di ba? Pero ang talaga, hindi mo talaga kaya maging Kristiyano sa pamamagitan ng sarili mo kasi magagawa mo lang maging Christian sa tulong ng Holy Spirit. Kaya nga di ba lagi natin tinuturo na dapat maging Spirit-filled tayo, maging puspos tayo kasi ang hirap maging Kristiyano, ang hirap sumunod sa Panginoon kapag hindi ka Spirit-filled, pag hindi ka tinutulungan ng Holy Spirit. Kaya sabi nga dyan, let's face it, living ang
isang tao na may tinawag siya na maglingkod sa Panginoon, kailangan called din siya to holiness. Kasi yung buhay niya i-display, di ba, yung kabanalan ng Panginoon. Kaya talagang hindi biro talaga yung maglingkod yung para maging leader ka sa church, ganun. Kasi kagaya ng sinasabi sa Bible na hindi biro maging preacher kasi kailangan yung mga sinasabi mo, gagawin mo rin yun, di ba? Kaya kung may calling tayo, may calling din tayo sa kabanalan. Yung buhay natin, ipapakita natin si Jesus. Kaya ngayon, meron tayong mga what are the marks of those who live the Christian life to the fullest. Ito yung mga mark, yung mga tanda na to, ito yung masasabi mong Kristiyano talaga to. Ayan. Kaya tandaan natin itong mga marks na to of those who live the Christian life to the fullest. Yan. Sabi nga, ang una, sa marka na yon ay merong number 1, integrity. Yan. Wala pa rin ba? Yan. Ibig sabihin ng integrity. Ibig sabihin nito, yung pagiging honest and having a strong moral principle. Yung gumagawa ka ng tama kahit walang nakakakita sa'yo. Wala man nagbabantay, hindi ka nangongopya. Nandyan man yung teacher mo o lumabas, hindi ka mangongopya. Yan, yung gano'n yung nandyan man yung pastor o wala, gagawin mo pa rin yung tama. Di ba? Ganon. At ayun nga, sabi nga, being honest yan and have strong moral principles. Yan. Kaya ito yung ibig sabihin nito, yung buo ka. Di ba pag sinabing integer, buo rin yon, buong number, ganon. Kaya ibig sabihin buo yung pagkatao mo, hindi ka half-half na iba ka dito, iba ka rin sa Hindi rin ito rin yung mga term ng mga kadalasan sinasabi, huwag mo sasabihin kay pastor to Kasi di ba alam nila na ikakapahamak nila yung bagay na yun. Kaya nila sinasabi na huwag nyo isasabihin to Yan. At sabi nga, si Apostle Paul, bilang buhay niya na witness, sabi niya dito sa Acts 20:18, sabi niya sa mga sa mga tao, sa mga Kristiyano doon, from the first day I set foot in Asia, how I was with you the whole time. Sabi niya, nakita niyo yung buong buhay ko, buong time nakasama niyo ako, nakita niyo lahat. Sabi niya rin sa Acts 20:33, I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. Wala akong ninakaw kahit magkano sa inyo. Kunwari, kami ni Pastor, sa buong mag-11 years, meron ba kayong matatandaan na nangolekta kami ng tig 1,000 sa inyo para may ako? Para may pangpasyal ako, di ba? Walang ganun. Yung parang sinasabi ni Paul, wala akong kinuha sa inyo mga ganito na sa ilang taon o ilang panahon na kasama niyo ako. Hindi ako hindi ako nanghingi ng mga kung ano-ano, ganun. Kaya sabi nga rin dito sa quote na to, you will spend half your life in ministry just staying out of trouble. Kaya kung sino sa atin lahat na mga gustong maglingkod sa Panginoon, ganito yan, tandaan nyo, kalahati ng buhay mo sa ministry, talagang lagi kang iiwas sa kasalanan. Kunwari, kahit kami bilang pastor, kahit pastor ka, napakadami mga temptation at iiwas ka talaga doon para hindi ka ma-issue. Yan, may mga umaano rin sa amin na gano'n, minsan nang hihingin pera, gano'n. Pero sinasabi ko nga na hindi po kami pwede ma-issue sa pera kasi as pastor po kami, gano'n. Kaya hindi ako pwede manghingi-hingi, gano'n, ng pera kasi talaga may mga iiwasan ka para hindi ka malagay sa trouble. Kasi si Satan, sabi niya, Satan knows your areas of weakness. So you and I should be on guard. Di ba? Kaya kailangan, alam ng demonyo yung mga kahinaan natin. Kaya doon ka magbantay sa alam mo na pag napadaan sa mata mo to, yari ka na. Kaya dapat iwasan mo yan. Kaya nga, di ba sabi nga rin ni Bishop na pag alam mo sa kanto na yon, yayayain ka uminom, doon ka na lang sa kabilang kanto dumaan, di ba? Para lang makaiwas. Kung alam mo na itong, pag na-open mo tong ganitong app na to, nababaliw ka na sa di ba, sa ganyan. Kaya kailangan iwasan mo na yung ganun. Yan, kaya may mga pagkakataon, kailangan mo i-block yung website na to, i-block yung app na to, i-delete mo na. Kasi kailangan mong kailangan mong maging matalino sa kaaway para hindi ka niya maisahan. Sabi nga din, the first thing an individual, a church, or a denomination loses is commitment to evangelism. Madalas na talagang makalimutan ng bawat isa yung evangelism. Pero sabi nga daw, only a life demonstrating the character of Christ will keep evangelism as a priority. Pero yung isang Kristiyano na talagang nadidisplay niya yung katangian ni Kristo, talagang alam mo na yung buhay niya sold out sa Panginoon to, yung evangelism, hindi niya yan makakalimutan. Na talagang ang gusto niya rin talaga na ma-share yung word of God. Sabi nga rin ni D.L. Moody, character is what you are in the dark.
Yan, kapag madilim na, ano na kaya gagawin mo? Kapag may pagsubok na, kapag hindi na maganda yung nangyayari, ano ka kaya? Pag nakakapikon na yung mga sitwasyon, ano yung lalabas sa ikaw? Di ba? Yun ang totoong ikaw. Kapag na-testing ka na. Yan. Kaya kunwari, kaya nga di ba yung mga Kristiyanong nagbabasketball? Di ba? Para, oh brother, ganyan. Pero pag nagbasketball na tas nasiko sa muka, biglang nag-PI, di ba? Ay, ano ba, ganun. Kaya ayun nga, doon na naglalabasan kung ano ka ba talaga kapag may mga natetest ka na. Yan. Kaya sabi rin dito, if our motives are impure, they will eventually be discovered. Mahirap magpanggap kasi darating din yung time ma-discover ka rin. Di ba? Kaya ang hirap talaga magpanggap eh. Kaya kung maganda talaga yung maging real tayo. Kasi hindi epekto yung yung pagpapanggap ng ilang Di ba? Nung mga nakaraan nga, di ba, na may nangyari sa church natin na ayun, ilang years natin, di ko alam kung 6 years ba natin kasama, di ba? Pero lahat yun, pagpapanggap lang. Di ba? Hanggang sa na-discover siya. Tapos yun, nung na-discover, hindi na nagpatuloy kay Lord. Kasi parang mo na ilang years na pwede magpanggap ang isang tao. Pero iba talaga kapag yung heart natin yung na-born again. Kasi si Lord talaga yung nagsasabing save tayo through the Holy Spirit. Na pwede talaga nating i-acting lang, parang theater lang, yung parang i-acting mo lang na ganito, yung pagiging Kristiyano, pero mahirap. Darating yung time, madi-discover ka rin. Kaya kailangan maging real talaga tayo. At yun nga, sa tulong yan ng Holy Spirit. Kaya kagaya si Paul's evangelism was consistent with his life. Yung share niya, talagang kita sa buhay niya yun. Tapos yun, may kwento dito, basahin ko na lang. Isang araw, may isang kilalang pastor na nagsabi sa isang aktor na si Macready. Nagtataka kasi yung pastor doon sa isang aktor na parang bakit ang sikat-sikat naman tsaka lakas ng impact nung artistang Macready. Sabi niyong pastor, ano bang pinagkaiba natin? Ikaw, gabi-gabi kang umaarte sa harap ng maraming tao gamit yung katang-isip lang. Pero punuan pa rin yung mga lugar mo. Samantalang ako, nangangaral ng totoong katotohanan yung mahalaga at hindi nagbabago pero halos walang nakikinig. Tapos sumagot naman si Macready, yung artista. Sabi niya, ganito kasi yan. Ako, pinapakita ko yung katang-isip na parang totoo. Ikaw naman, pinapahayag mo yung katotohanan na parang hindi totoo. Nagets nyo? Di ba? Yung nagpipreach ka pero hindi kita sa'yo. Kaya parang hindi tuloy totoo na talagang nagbabago si Lord ng buhay. Kasi ikaw nga, hindi ka nagbabago. Parang ganon. Kaya, samantalang yung actor naman, pinapakita niya na parang totoo yung hindi totoo. Di ba? Kaya, naging effective talaga yung pag-share natin kapag transparent ka na nakikita sa buhay mo. Tapos meron ding isang kwento pa. May isang maharlikang Briton ang dumaraan sa isang maliit na bayan sa England. Tapos, punta na siya sa kahit saan, naghahanap siyang tindahan ng alak. Tapos nung napagod na siya maghanap, nagtanong na siya dun sa isang lalaki. Sabi niya, ba't ba wala man lang ako mahanap na alak dito sa lugar niyo, liit-liit ng lugar niyo, wala man lang alak dito. Tapos napansin ng matanda na parang mayaman nga siya. Kaya tinanggal niya yung sombrero niya. Tapos yumuko siya, sabi niya, Ginoo, mahigit 100 taon na ang nakalipas. May isang lalaking nagngangalang John Wesley na dumating dito. Kaya pagkasabi niya noon, tumalikod na yung lalaki at naglakad na palayo. Sa isip niya, gets. Okay. Kasi banal na pala tong lugar na to kasi na-share na ng gospel yung buong, ng revival, yung buong area. Kaya walang nagtitinda ng alak doon. Kaya sana ganun tayo, no? Nung nag-outreach yung mga taga-putatan dyan sa area na yan, lahat ng bata dyan naging matuwid, di ba? Naging banal ang pamumuhay ng mga bata. Hanggang sa lumaki sila, nag-church na sila. Di ba? Kaya kagaya nga nung kahapon, naisip ko, grabe, pag naging youth na lahat ng mga bata, ang dami na namin, di ba? Kasi magiging youth naman talaga yung mga maliliit na yun, eh. Kaya parang isipin nyo yun, na kung ang pamumuhay natin, nakikita natin, mga bata, wag magsisinungaling. Pag kayo, si teacher, nagsisinungaling ka rin naman eh. Di ba? Pag sinabi mong ganito, di mo naman ginagawa. Di ba? Kaya, kahit yung mga bata, mas pansin na pansin nila yan kung talagang tayo, ginagawa natin yung tama. Di ba? Kaya, kung tayo, kapag nagtuturo, nakabantay sa inyo yung mga bata na yun at yung mga tinuturuan natin. Di ba? Kaya, ganun kahalaga na kapag nakita nila sa'yo na, yun pala talaga yung tama. Gagawin din nila yun. Tapos, unang number 1, integrity. Pangalawa naman ay humility. Ayan, pangalawang checklist natin ay, ang isang marka pa na kailangan natin ay humility. O yung pagiging humble. Kagaya ni Apostle Paul, sabi niya sa Acts 20:19, sabi niya sa mga Ephesians na, He served the Lord with great
humility. Di ba na sipin nyo talaga namang ang galing-galing niya, tali-talino niya, pero nagpaka-humble siya, di ba? Na kung anong paggawa ng Panginoon sa kanya, nagpatuloy lang siya. Sabi nga, in ministry, the greatest temptation is the desire for status. Yan, ang temptation sa mga gumaganap, kunwari, na lagi ka nasa harapan, yung parang gusto mo maging maganda yung tingin ng mga tao sa'yo, ganon. That is one of the major hindrances to evangelism in the church. Yung parang gusto mo, parang masyado kang conscious, ano ba sasabihin nila sa akin? Baka sabihin nila ganito ako, kailangan magkagalang-galang ako, kailangan ganyan. Yan, pero sa kanya, parang sabi dito, ang respeto ay nakukuha sa posisyon. Yung status kasi na yun, yung parang sa kanya, ang respeto ay nakukuha sa posisyon. Mahalaga sa kanya yung posisyon lagi. Yung itsura, kailangan mukha siyang mayaman, mukha siyang ganito. Pero hindi sa tunay na ugali o gawa. Diba? Mas mahalaga sa kanya yung show, yung sasabihin ng mga tao sa physical mo, na ganito yung posisyon mo dito, ganyan-ganyan. Yan, kesa sa i-prioritize yung sa ugali nga o gawa. Para maintindihan niyo yung status, ganito, halimbawa, ayan, nilagay ko dito. May leader o miyembro na ayaw makipag-usap sa mga nasa laylayan ng lipunan dahil hindi bagay sa kanilang image. Kunwari, ayoko mag-outreach kasi hindi ako pang mga ganyan. Pang social ako, gano'n. Parang may mga ganong mga tao na parang mahalaga sa kanila, ano sasabihin ng mga friends ko pag nakita nila ako sa picture dito? Di ba? Yung mga hindi nagmamay day ng church, hindi yan nag-share, nagpo-post ng mga sa church, ayaw nilang ayoko masabi na ganun lang yung namin. O kaya, parang ayoko ma-involve masyado na parang churchy ako, masyado akong Christian, ganun. May mga ganong dahil sa mga ganong ugali nila, hindi umuusad yung gospel. Dahil kinakahiya nila yung mga gagawain para sa Panginoon, kinakahiya nila yung mga preaching, yung mga, ayoko masyadong maging masabi ng mga ka-work ko na masyado akong ma-Bible, masyado akong religious, ganyan-ganyan. Parang mahalaga pa sa kanila yung iisipin ng iba. Tapos sabi rin, may ilan na takot magsalita tungkol sa pananampalataya nila dahil baka mawalan ng respeto ang mga tao sa trabaho, paaralan o komunidad. Ayoko mag-share sa school, sa classmates ko. Baka isipin nila, ganito ako, masyado naman akong ganyan. O sa work, di ba, baka mag-iba tingin sa akin ng mga ka-workmates ko pag ganito. Yung parang ganun. Kaya dahil sa mga ganong mga pag-uugali ng mga Christian, hindi umuusad yung gospel, hindi napapanalunan yung mga company, hindi napapanalunan yung mga classmates nila. Kasi mas iniisip pa nila yung sarili nila na baka sabihin nila ang corny ko, ganyan-ganyan. Pero, di ba yun nga, sabi nga, ito ay kayabangan. Isang uri ng pride at nagiging harang ito sa misyon ng simbahan na abutin ang mga nawawala at hindi pa nakakakilala sa Diyos. Di ba? Kaya, pag hindi nagbago yung ganong attitude ng mga Christian, talagang mahirapan ng gospel. Sabi nga, pride hinders evangelism. Yan. Many churches today are hindered in their evangelism because yung mga namumuno o yung mga nasa ministry, mas concerned pa sila sa personal standing. Kaysa sa mag-grow yung church, dumami yung makakilala kay Lord. Kaya malaking problema yung mga mayayabang na, yun parang yung mahalaga yung status. Kaya sabi nga daw, nung bata pa tayo, next. Nung mga bata-bata pa tayo, tas yung mga, pag dumarating yung mga opportunity sa atin, sa sinasabi natin, why me, Lord? Lord, ba't ako? Hindi naman ako karapat-dapat. Ganyan, humble ka, di ba, nung una. Hindi ako karapat-dapat, wala naman po akong alam, bago pa lang po ako, pero pinili niyo ako na maglingkod, ganun ka. Pero nung naging experienceado ka na, educated, nagkapera, yumabang, ganyan, lumaki ulo, tas ang sinasabi mo na dati, why me, Lord? Ngayon naman, why not me, Lord? Ba't hindi ako yung song lead? Ba't hindi ako yung pinili mag-share? Ba't hindi ako yung nilagay dun sa posisyon na yun? Di ba yung parang ganun? Kasi pag lumaki na ulo, di ba, ng isang Kristiyano, ganun na dati, humble, why me, Lord? Ngayon, why not me, Lord? Ba't hindi ako? Mas magaling pa ako dyan. Hello, boses ko pa lang, mas maganda na dyan, di ba? Bakit ako ngayon mas ganito eh? Ako ngayon magaya. Yan yung ibig sabihin na hindi na okay, yung iba yung mga puso ng mga Christian. Hindi na humble. Di ba? Kaya nga, hindi na daw humble, kundi hambog na. Sabi nga, why have these men served Christ? Ito sample lang sa mga kilala ko kasi na mula pagtanda nila, mula kabataan, hanggang pagtanda, namatay na sila. Pero naging tapat pa rin sila sa Panginoon, tsaka naging parang effective yung paglilingkod nila kay Lord. Kasi bakit daw? Because they have humility. Kasi kailanman, di ba, hindi nagyabang yan sila, Billy Graham na, sikat ako na pinakasikat ngayon na evangelist, ano kayo? Di ba, walang ganon. Si Charles Stanley din, di ba? Ang dami niya rin mga achievement. Pero wala ka naman nakita na nagyabang sila. Kasi bakit? Humility helps us finish well.
Kaya gusto nyo ba magtapos kayo ng matagumpay sa Panginoon hanggang kunin nga kayo? Maging humble kayo. Kasi pag nagyabang kayo, katapusan mo na. Di ba? Sayang lahat ng mga ginawa mo sa Panginoon. Kasi wala, di ba? Katapusan na ng mga mayayabang. Yan. Pero yon nakakatuwa. Kaya nga kabibiliban mo kasi yung mga laging nakaluhod sa Panginoon, laging nagpe-pray. Pero alam nyo kung paano kayo magiging humble hanggang dulo. Pag lagi kayo nasa prayer meeting, lagi kayo nagpe-pray, lagi hindi nyo kinakalimutan na mahalaga mag-pray. Na sa kahit nasan kayo, lagi kayong tumatawag sa Panginoon na, Lord, tulungan niyo po ako, ganyan. Kaya kapag God conscious ka, lagi kang tumatawag sa Panginoon. Kasi yung prayer, di ba kaya nga nakaluhod pag magpipray o kaya nakabow. Kasi symbol yan nandun ka nagiging letter C. Di ba yung nagbabaw ka, nagiging kagaya ka ni Christ. Kaya yung prayer natin, yan yung tumutulong sa atin maging humble. Pero pag ang isang tao, wala nang panalangin yan, yumayabang na. Diba? Kasi, ibig sabihin, kaya ko na to, di ko na kailangan ng tulong. Diba? Kaya, nanghirap. Kaya nagiging mayabang talaga yung mga ibang Christian. Kasi, wala nang prayer meeting, wala nang OPM, wala na lahat ng mga prayer marathon. Nakalimutan na lahat ng mga prayer. Kaya, di mo na, no wonder, ba't ganun na nangyari sa kanila? Kasi nga, nawala na ang prayer nagpapahumble talaga sa isang tao. And sabi nga daw, if you find yourself constantly talking about your achievements more than your need for Jesus, you live in great danger. Pag sinasabi mo na ang galing-galing ko, ganito ako. Kapag puro ka na ganon, yung mga achievement mo lang, hindi mo na sinasabi kung gaano mo kakailangan si Jesus, nasa panganib ka na. Kasi humility recognizes we cannot live without Christ. Di ba? Na hindi ko kaya pag wala ang Panginoon. Pag hindi ako nag-pray, siguradong lagot na ako, babalik ako sa dating ako. Kahit ako, di ba? Kaya nga priority ko rin yung prayer kasi alam ko kung gaano ako kasamang tao, kung gaano ako pag hindi ako nag-pray, talagang magkakasala ako. Ganun sa ugali ko pa lang, sa mga pananalita, ganyan. Kaya yun, parang kailangan talaga manalangin kasi para makayanan mo na maging Kristiyano. Pangatlong checklist natin naman ay passion. Yan, passion. Sabi nga ni Apostle Paul sa Acts 20:19, naglingkod daw siya, Paul served the Lord with tears. Talagang may pagluha yung mga paglilingkod niya. He told the Ephesians, therefore, be on the alert, remembering that night and day, for 3 years, I did not stop warning each one of you with tears. Na sinasabi ni Apostle Paul, lagi siyang may pagluha. Tuwing nagtuturo siya, tuwing pinagpipray niya yung mga tao, di ba? Na talagang may passion. Ibig sabihin, may pagmamalasakit, may pagmamahal. Ngayon, paano ba yung passion? Paano malalaman? Sabi nga, for what are you passionate? Ikaw, saan ka ba? Alam mo yung parang nagbe-burn, yung talagang yung desire. What drives you? Ano talaga yung meron kang passion na nakikita mo na kahit hanggang tumanda ka, gagawin mo yun. Passion mo yun. Yung parang naging nagko-consume siya ng isip mo na gusto mong gawin sa buhay, ganon. Ayun yung passion mo. What drives you yung talagang tinutulak ka nun. Kahit hindi ka bayaran, hindi ka sweldohan, gagawin mo yun. Kasi passion mo yun. Kahit di ka nga sweldohan, di ba? Kasi kahit nga sa church, ang dami dito, parang dapat sweldohan mo sa mga ginagawa kay Lord. Pero dahil sa passion nila sa Panginoon, ginagawa nila yun ng kahit walang bayad, walang appreciation, ganon. What causes you great joy? Na kapag nagawa mo yun, nagpapasaya talaga ng puso mo yun. Ayun yung passion mo. Is it a passion for God? Para kay Lord ba yung passion na yan? Sabi nga daw, you will never overcome the rejection that comes with evangelism apart from a passion for God. Okay lang sa'yo na makakakayanan mo yung minsan, may mga time na mare-reject ka sa pagiging Kristiyano mo o sa pag-share. Makakayanan mo yun kung may passion ka kay Lord. Pero kung wala, ayoko na, di na ako ulit. Ganon. Kasi walang passion. Pero kapag talagang may pagmamahal ka sa Panginoon, kahit na anong mga struggle, magpapatuloy ka. Kaya ngayon nga na sobrang sa atin dito sa church, parang natutuwa talaga ako sa mga nagstay na kahit yung parang masaya o hindi, may blessing o wala, may ganito, parang anumang sitwasyon, nandyan, di ba? Ibig sabihin talagang napatunayan nyo na si Jesus talaga yung buhay nyo. Napatunayan mong talagang si Lord yung kailangan mo sa buhay. Ganun. Kaya nakakatuwa pa rin yung over the years, nakikita mo yung mga nagiging matatag sa Panginoon kasi ayun naman talaga yung kailangan natin sa mga gagawin natin para sa Panginoon. Kasi ito, sabi nga, we are all passionate. Lahat naman talaga tayo passionate. Pero ang tanong,
what are we most passionate? 'Di ba? Are we driven by those things that would honor God? Ang mga passion mo ba yung mga bagay na makakalugod sa Panginoon o yung mga bagay na makakalugod sa sarili mo? Yan. How do I find my passion? How can I use that for the gospel? What do you talk about in and think about in your spare time? Kapag wala kang ginagawa, anong nagko-consume ng isip mo? Patungkol ba kay Lord o yung paggawa ng mga kung ano-ano, ng mga kasalanan o kaya mga makalaman, di ba? Mga hindi nakakalugod kay Lord. Doon mo malalaman kung ano talaga. Yung kung ang passion mo ba kay Lord o sa mundo. What consumes your thoughts? Ano yung pinakalaman ng isip mo? Yan, that is your passion. Yan, tapos, di ba halimbawa dati, talaga, kaya ako, ano rin talaga, kasi pag nakikita ko may mga naliligtas na buhay, parang sobrang saya. Yun yung nagbibigay ng great joy. Tapos, yung dating hindi siya malalim, tapos biglang lumalim. Sobrang saya. Basta ganun yung feeling ko. Kaya gusto ko talaga yung mga discipleship. Yung mga tinuturuan mag-grow yung mga tao. Kasi nakakatuwa yung na-transform yung buhay. Ganun, sobrang saya. Ganun, may kakaibang kagalakan. Kahit di ka pasweldohin. Parang tanggal na pagod mo sa pagpapastor kapag nagbabago yung mga buhay. Ganun. Kaya parang ganun. Pati yung pag-share din, di ba? Kahit di ka pasweldohin sa pag-share mo, walang love gift tuwing nag-share ka. Pero okay lang kasi nga, joy mo yung mag-share, ma-share word of God. Yan. Kaya sabi nga, what brings you the greatest joy? Malalaman mo kung ano passion mo kapag, ano yung pinaka nagbibigay sa'yo ng greatest joy? Pati yung what brings you great anger naman, yung parang kay gaya na kay Jesus na tinaob niya yung mga lamesa. Ibig sabihin nun, yung holy anger, yung maka-Diyos na galit, yung parang nakakagalit na ganito yung mga tao, wala na silang paggalang sa Diyos. O kaya, nakakagalit na yung ginagawa ni Satan sa mga buhay na kung paano niya pinapatay yung mga tao, kung paano niya niloloko yung mga tao, ganun. Kaya parang yon yung may ganung, ano yung righteous indignation mo na hindi ka papayag na maging ganun na lang. Ayun yung passion mo. Yan, sabi nga daw, yung mga tao na ginamit ng Panginoon, sa Great Revival, may iba silang background, traditions, and educational experiences. Pero isa lang yung common sila. Meron sila pare-parehong deep passion for God. Di ba? Pare-pareho sila na grabe yung pagmamahal nila sa Panginoon. Kaya ganon, di ba, na nagamit sila ni Lord. Sabi nga daw, sino sa inyo mahilig kayo manood ng MMK? Ng mga magpakailanman, ganyan-ganyan. Di ba pag may mga mahilig sa atin sa mga story, di ba? Once upon a time, yan, mahilig tayo sa mga ganyan. Alam niyo maganda rin na kung gusto niyo maging matatag din na Christian, nagbabasa rin dapat kayo ng mga biography kagaya niyang mga God's Generals, kagaya ng book ni Robert Liardon, di ba? Na kinolekta na niya lahat ng mga God's General, na kapag binasa mo, grabe. Kaya gaya ng tinuro ko nga nung sa mothers namin, na 11 na mga babae yon na dapat nakilala ng lahat ng mga Kristiyanong babae. Na talaga matcha-challenge ka sa buhay nila na wow, ganito ka grabe, di ba? Kahit nanay yon, may anak yon, may asawa, pero ganun yung mga nagawa para kay Lord. Kasi doon ka makakapag-reflect ka na oo nga no, dapat hindi ko sayangin buhay ko. Kasi pwede ako gamitin ni Lord. Yan, kaya pag nagbasa ka ng mga buhay nila yon, mas lalo kang matcha-challenge na hindi maging ordinaryo na sayangin mo yung buhay mo. Tapos sabi nga rin ni George Whitefield, great preacher. Sabi niya, I was honored today with having few stones, dirt, rotten eggs, and pieces of dead cats thrown at me. Habang nagpipreach siya, sabi niya, ngayong araw na to, ay may mga nagbato sa akin ng bato, mga dumi, ganyan. May mga nagbato ng itlog, ganyan. May papatay na pusa pa. Sabi niya, pero I was honored. Di ba kasi, sabi sa Bible, mapalad yung mga pinapersecute, yung mga nire-reject for the gospel. Pero di ba, naging great preacher siya at marami siyang nadala kay Lord. Kasi wala lang sa kanya yon, di ba? Alam niyang natural lang yon na may mag-reject. Tapos si Apostle Paul, sabi niya rin, di ba, may passion siya sa evangelism. Sinabi niya sa Acts 20:20, I did not shrink back from proclaiming to you anything that was profitable or from teaching it to you sa public man or from house to house. Tuloy siya sa pag-share. Tapos sabi rin ni George Whitefield, tingnan nyo nakakaano tong sabi niya. God forbid that I should travel with anyone a quarter of an hour without speaking to them about Christ. Hindi daw pwedeng makatabi niya yung tao na to ng 15 minutes na hindi niya na ma-share si Jesus. Hindi daw pwede yun. Lahat ng makakatabi niya, makakasama niya ng for 15 minutes, hindi daw pwede na hindi niya masabi na may kilala mo na ba si Jesus? Di ba si D.L. Moody ganun din? Kilala mo na ba si Jesus? Tuwing lalabas siya, ganun. Kasi, yun nga, ganun sila ka-passionate. Di ba? Nakita niyo yung fire talaga. Tapos si Martin Luther, sabi niya,
My conscience is captive to the word of God. I cannot and will not recant anything. Hindi ko pwedeng, yan, parang yung konsensya niya na alam niya yung salita ng Diyos. Sabi niya, here I stand, I cannot do otherwise. God help me, amen. Di ba kaya nausig siya nung panahon niya kasi tinayuan niya talaga yung sinabi ng Bible. Di ba? Kaya yung mga ganun na talagang matindihan yung paninindigan sa pananampalataya nila. Na hindi yung alokin ka lang ng ganito, pagpapalit mo na si Jesus agad-agad. Yan, hindi sila ganun. Sabi nga, I'm convinced that the main reason many Christians never witness is that we have gotten over Jesus. Pag sinabing gotten over, nakamove on ka na o nakaget over ka na. Yung parang, wala na sa'yo si Jesus. Hindi na yung salvation mo parang nakamove on ka na sa joy nun, parang hindi na ganun mahalaga sa'yo. Pero naalala ko ngayon sabi ni Pastor JM kay Pastor nga. Sabi niya, kapag daw, di ba si JM kasi mahilig mag-evangelize yun. Kahit noon pa. Sabi niya, tuwing nag-evangelize daw pala kasi, nare-review sa'yo yung ginawa ni Jesus. Kaya para ka daw bagong ligtas every time na nag-evangelize ka. Kasi, pinapaulit-ulit mo yung ginawa ni Jesus sa krus para sa'yo. Kaya daw nagiging matatag ka lalo, yung pagmamahal mo kay Lord, balik ng balik. Kasi bumabalik na rin sa mag-asawa, kapag na-fall out of love na sila, tapos pinag-uusapan nila, paano ba tayo nagkain-laban dati? Dati, umakyat pa akong puno, makahanap ng signal, para lang may text ka, ganyan-ganyan. Dati nagtitipid pa ako ng ganito, para lang mabili kita ng ganito, ganyan-ganyan. Parang pag binabalikan mo yung una, mas lalong nababalik yung pagmamahal, di ba? Kaya parang ganun din, pag nag-evangelize tayo, nire-recall mo, binabalik, ulit-ulit mo yung love story ni Jesus para sa'yo. Di ba? Kaya hindi ka mawawala sa pag-ibig ni Lord kasi naaalala mo siya ng paulit-ulit. Pero kapag hindi na nga daw tayo nag-share, ibig sabihin, wala na si Jesus sa'yo. Wala na yung krus sa'yo. Wala na yung ginawa niya sa'yo. Sabi, it's just that simple. Di ba? Kaya sabi nga dito, we do not need wildfire. Wildfire does not glorify our Holy Christ. Ang kailangan daw natin ay holy fire. The fire that which the Holy Spirit baptizes us. Kaya kailangan natin, di ba, bakit tayo pag prayer meeting, nagpapapuspos tayo na dapat, Lord, puspusin nyo kami. Send the fire down in my soul, di ba? Nagpe-pray tayo ng prayer song na yon. Bakit? Kasi kailangan natin ng fire. Kasi kung hindi, wala tayong magiging passion, magiging wala lang sa atin, di ba? Yung pag-share sa mga tao. We need the fire and the zeal of the early church when almost every Christian was ready. Dahil yung early church, on fire sila, kahit lahat sa kanila, kahit mamartir pa sila, mamatay sila para kay Kristo, gagawin nila. Kasi ganun yung fire. Di ba kaya nga kapag na-receive mo yung kapuspusan, nagiging bold ka, matapang ka mag-share. Ano naman kung ano isipin nyo sa akin? Kasi pag binigyan ka ng Holy Spirit ng anointing, ang tapang mo, ang kapal ng mukha, yung parang nagiging bakal yung mukha mo. Biglang wala ka nagiging pake. Kasi ang mahalaga sa'yo, maligtas buhay nila, ma-share yung word of God. Ganun. At sabi rin ni Jonathan Edwards, 2 things exceedingly needful in ministers. Kailangan daw ng 2 bagay sa ng mga minister. Ayun nga daw yung zeal and resolution. Yung apoy din yan, yung fire, di ba? Kaya sabi nga, sabi sa quote, people may listen to the preacher's preaching, but they will follow his passion. Di ba? Pwede nga, halimbawa, yung nag-share, hindi naman niya isinasabuhay yung tinuturo niya. Makikinig ka lang, papapakinggan mo naman yung sinashare. Kasi, papakinggan mo naman. Pero, kapag yung preacher, talagang may passion siya tungkol dun sa sinasabi niya, makikinig ka, talagang susunod ka doon sa passion na yun, sa sinasabi niya. Hindi yung dumaan lang. Kasi, okay, siya yung nag-preach kahit na hindi naman niya sinasabuhay. Ganun. Sabi nga, that will be the most in their ears, which is most in your heart. Sabi ng Puritan pastor, Richard Baxter, na ang mananatili sa'yo, yung narinig mo mula sa puso. Di ba? Hindi yung wala lang naman sa kanya yon. Kaya napakahalaga na nakikita talaga si Jesus sa buhay natin. Sabi nga rin ni Wesley Duell, sabi, a passionless Christianity will not put out the fires of hell. Hindi mamamatay yung apoy ng impyerno sa yung mga kasalanan sa buhay ng mga tao kung wala kang passion, wala kang kabuhay-buhay, malamig ka. The best way to fight a raging forest is with fire. Yan, ito sa Tagalog para mas magets natin. Yan, yung passionless Christianity ay tumutukoy sa mga Kristiyanong malamig, walang gana o walang tunay na malasakit sa mga nawawalang kaluluwa. Yan, ang sinasabi ni Duell ay kung gusto nating iligtas ang iba mula sa kapahamakan, hindi sapat ang pagiging Kristiyano lang sa pangalan. Kundi kailangan nating maging maapoy din. May sigasig sa panalangin, may apoy sa pagmamahal sa Diyos at sa tao, may lakas ng loob para mabahagi ang ebanghelyo kahit mahirap. Yan.
Sunod naman, sabi rin ni William Booth, sabi niya, Sir, some men's passion is for gold, other men's passion is for fame, but my passion is for souls. Di ba yung iba, gusto magpayaman. Yung iba, gusto sumikat. Sabi niya, pero ako, kaluluwa ang gusto ko. Gusto kong mapanalunan. Ayun talaga yung pinaka nagda-drive ng buhay ko. Kaya di ba, kaya nga nila nabuo yung Salvation Army na buong mundo, naabot din nila. Kasi nga, ganun nila kagustong maligtas ang lahat. Sila yung gumawa, yung Salvation Army, yung gumawa ng video na yung sa dagat, yung si Jesus nahihirapan mag-save. Kaya sabi niya, tulungan niyo naman ako. Yun yung video ng Salvation Army. Ay, yan. Tapos yung vision pala yun. Tapos sabi nga, pangatlo, pangsunod naman, pang-apat na ba ito? Purity. Sa checklist. Praise. Ayan. Purity. Ayan. Sabi nga daw, syempre ito naman yung pagiging pure, di ba? O yung kasama na rin yung kabanalan, holiness. A life of personal holiness and purity is essential for effective soul winning. Kapag ngayon sinabi ko sa inyo, uy, nakikisayaw ka sa amin sa namin, wordly song, sabi, mag-i-invite ka ngayon, di ba? Ganun. Kaya hindi maniniwala. Uy, nakikitawa ka sa amin dito sa mga joke ni Vice Ganda, tapos sasabihin mo, mag-attend tayo sa inyo, sa church nyo. Di ba ganun? Kaya kahit nyo mismo mga unbelievers, hinahamak tayo. Kasi kapag nakita nila yung buhay natin na hindi naman nagre-reflect si Jesus, wala, di ba? Hindi wala tayong effect. Sabihin na, ikaw pa, ganun, hindi nila maniniwala sa'yo. Sabi nga, we all must keep ourselves in an environment where we are open to correction. Kaya kung galit kayo sa mga nangre-rebuke sa inyo, huwag kayong magalit. Dapat nga, talagang may mga tao talagang nagre-rebuke sa inyo. Kasi sila yung tutulong sa'yo na maging matuwid. Naiisip ko na mukha ni Ate Mer. Naiisip ko na mukha ni Ate Mer pag nalaman niya to. Diba? Kaya yung alam niyo yun, dapat hindi ka iiwas sa ganon. Kasi kunwari naiisip mo na yung mukha ng leading servant mo kapag nalaman niya yun. Naku, talaga ako kay Mimi nito. Ganyan-ganyan. Kasi diba, yung alam mo na yun, may mga accountability. Ako sana nag-one-to-one sa akin. Ganyan-ganyan. Mukha ni Ate Grace sa akin pag nalaman niya to. Diba? Ganun. Kaya kasi nga, yung mga tao na yun, tutulong, accountability partner mo sila. Sila yung tutulong sa'yo na pag naliligaw ka ng landas, papaluin ka. Diba yung ganun? Kaya sabi nga, from accountability to the internet to accountability in our daily lives. Na kung ano man, diba, kahit sa internet, pag-internet natin, pag-scroll natin, pati sa buhay natin, diba, kailangan din natin na mag-ingat sa mga bagay na yan. Sabi nga rin, ito may nakakalungkot ditong statistics. Sabi daw, isa daw sa kada 10 lalaki, o 10 tao pala, isa sa kada 10 tao na nag-ministry sila ng age 21, ay wala na sila pagdating ng 65 years old. Wala na sila sa ministry. Ibig sabihin, sa 10 na naglingkod nung 21 years old, pagdating ng 65, isa na lang siya. Ibig sabihin, yung purity na wala. Nagkaroon ng iskandalo, na bihag ng kasalanan. Kaya, di ba kagaya nga nakakalungkot yung mga binabalita ng end time headlines? Kapag merong pastor na nagkaroon ng skandal, may mga minister na ganito, ganyan. Ang daming mga minister na sikat na tinrap ng kaaway, di ba? Ganon. Kaya tumigil sila sa ministry. Kaya parang isipin nyo yung ganyan na alam natin yung ginagawa ng kaaway, di ba? Kaya naman, kailangan natin maging on guard bilang Kristiyano. Kaya sabi dito, meron tandaan nyo itong 4 pitfalls believers should diligently avoid. Na bilang mga lingkod ng Diyos, mga Kristiyano, ito talaga yung tandaan natin na iwasan. Una, yung sex, di ba? Kasi we must never be alone with a person. Kung kunwari lalaki ka, wag kang maiiwan sa isang kwarto na may kasamang babae. Ganun. Kunwari kahit dito sa church, bawal yon na kung nandito si Aaron, bawal na nandito si Bea. Kailangan isa ang nasa kabila. Di ba? O kaya uwi ka na lang kung talagang kailan dalawa dito. Kasi hindi pwede. Kasi kung gusto mo mapaingatan yung testimony mo, hindi ka dapat maiiwan sa isang babae. Pwera na lang kung yung babae na yun ay mother mo, wife, sister, or daughter. Pero hindi kayo pwede na maiwan ng kayo lang. Ganun din sa mga babae, syempre. Di ba? Kung babae ka, huwag ka naman kung saan lang makita ng lalaki, di ba yung kasama mo. Kasi mawawala na yung effectivity ng testimony natin. Yan. Tapos maraming mga minister, hindi ko na lang sasabihin sa inyo, na sikat sila, pero isang babae lang yung tumapos ng ministry nilang worldwide. Kaya talagang ito tinuturo ito sa bawat mga Bible school. Kasi ganun yung nangyari. Kasi money naman,
Yan, na wag din natin hayaan na yung ma-issue sa pera gaya ng sinasabi ko kanina. Dahil nga pastor kami, bawal kami ma-issue sa pera na sila pastor nangolekta daw ng tigta 10,000 sa bawat ganyan. Nangingi daw ng tiga ganito, ganyan. Na parang, tas pinang swimming, ganun. Yung parang mga ganun, na mga hindi pwede pinambili ng mamahaling bag nila, Ate Mer, ganyan. Hindi pwede kami ma-issue sa ganun. Kaya kahit magkano, hindi pwede na madawit yung pangalan namin sa ganyan. Kaya yun, parang kasi, di ba, maraming mga minister na nung yumaman, dumami pera, na alam niyo yung kuminang yung mata, yung bigla nawala na sa Kaya, hindi pwede, kahit may konting pera o maraming pera, hindi ka dapat mabaliw, ganun. Kailangan, alam mo na, yan, means lang. At hindi yan, kasi maraming ganito na na-issue sa pera ng mga lingkod ng Diyos, yun din, natapos din yung paglilingkod nila. Sunod naman yung discouragement. Tandaan nyo, kapag nadi-discourage kayo, ngayon lang yan. Hindi tumatambay yung discouragement forever. Basta, ganun, kunwari, sa mga ilang paglilingkod ko rin kay Lord, maraming time na na-discourage ako, pero alam ko na saglit lang yun. Hindi yun pang hindi yung habang buhay na ako balukot, katapusan na ito. Hindi yung parang gano'n. Na kailangan, isipin mo na ngayon lang to. Gano'n. Tapos, ko rin na naranasan din namin ni Pastor yan ng mga nakaraan na pareho kaming umiiyak habang patulog kami. Yung parang nag-iiyakan kami na dahil nga pareho kami discouraged, pareho kaming, pagod. Pareho kami nag-iiyakan, parang naisip mo nakakatawa, pero ko rin na may gantong moment na kami na umiiyak kami sa pagod tsaka sa discourage, ganun. Pero nakakatawa lang din si Lord kapag mga ganong time, may biglang mga sa amin, nag-encourage, yung mga taong hindi mo pa akalain na. Tapos yun nga, parang nakakaiyak pala kapag yung encouragement, sakto, yung timely. Na parang alam talaga ni Lord kung hindi niya ginamit itong mga tao na to, i-encourage kami. Parang siguro tatagal yung discouragement ko. Pero ayun nga, pero tapos na yun, okay na kami. Masaya na kami. Ayun, pero yun nga, parang lang ako na yun nga na, alam ko yung mga discouragement, may time lang yan, pero wala mawawala din yan, ilang araw lang yan. Kaya wag kayo mag-give up kahit na pa sa mga paglilingkod niyo sa Panginoon. Kailangan magpatuloy lang kayo, kahit na discourage kang a-attend ka, tumuloy ka lang. Kasi mawawala rin yan. Kasi doon sa pag-attend mo, doon ka na-heal ng Panginoon. Yan. Tapos yung sunod, ambition. Kasi maraming nag-discourage na hindi na nagpatuloy. Kaya huwag kayong papadaya. Kasi ibig sabihin may magandang parating. May achievement o victory na parating. Kaya nadi-discourage ka ngayon. Kaya kailangan yun. Panghawakan mo lang yun. Tapos sunod, yung ambition. May iba kasi na sa sobrang dami na nilang, parang naging selfish na yung mga ambition nila. Ganon, sa paglaki ng ministry, sa pagganto ganyan. Na nangyari, napahamak sila dahil naging selfish, naging para sa sarili na lang. Yun. Kaya naging show na lang yung nila. Kaya yun yung mga bagay na sa paglilikod natin, wag natin hayaan na makapag, sa atin, hulog. Tapos meron din dito, isang kwento din. Sabi nga, may yung evangelist kasi na yun, ipaki-next na lang yung picture. Yan, yung evangelist na to, parang gusto niyang malaman yung tungkol sa nangyaring mga revival. So nag-aral kasi siya sa Scotland, tapos doon kasi merong sa lugar ng Wales, di ba nagkaroon ng mga revival noon doon. Tapos nakilala niya yung isang lola na kilala si Evan Roberts, yung sa Wales Revival nga. Tapos tinanong niya yun, mga nabuhay yun noong 1904 tsaka 1905. Tapos nung kina-interview niya tong lola, sabi niya, ano po bang sekreto ni Evan Roberts? Bakit po siya naging powerful sa ministry? Tapos tahimik lang yung lola. Sabi niya, nakatingin lang siya sa fireplace. Sabi niya, si Ginoong Roberts, sabi niya si Evan Roberts, napaka-godly man. He is a godly man. Parang hindi siya kontento na yun lang. Parang ano pa po ba na talagang, parang hindi pa siya kontento na yun lang yung sagot. Tapos sinagot siya ulit, Evan Roberts is a godly man. Sabi niya, ano pa po bukod sa ganun-ganun. Tapos sinabi niya ulit sa pangatlong, sabi niya, ginamit ng Diyos si Evan Roberts dahil maka-Diyos siya. Sabi niya, kaya sa dulo naisip nitong evangelist na, oo nga, hindi ka gagamitin ni Lord kung hindi ka maka-Diyos. Yun talagang alam mo yun. Kaya, parang, tawag dyan, parang dapat mo pala ika-proud yun na kapag nabansagan kang maka-Diyos. Kayo ba, nasabihan na ba kayo maka-Diyos? Sa school, ay, maka-Diyos yan si Jacel. Di ba? Ay, maka-Diyos yan si Jess. Di ba si Jess? Hindi mo yan pwede mapasahan ng kodigo, babatuhin ka lang yan. Parang hindi yan papayag sa mga dayaan, ganun. Yung parang may kagaya rin kay Jedy nga, sabi niya,
top 11 lang siya. Hindi siya umabot ng top 10 first time. Kasi yung mga nasa top daw na yon, nangongopya daw yon, tsaka nagkokodigo. Kaya parang sabi niya, Mami, sabi niya, nakakaano, parang nadidepress, hindi, nalulungkot lang. Ganun na, Mami, parang ngayon lang ako hindi kasama sa top 10. Sabi ng mami niya, kasi okay lang yun, at least alam mo naman na hindi ka nangopya. Kaya sabi daw ng mga classmates niya, at least, para sa amin, ikaw ang number 1. Ganyan, ginagano lang siya ng mga classmate niya. Yan, parang ayun nga, di ba na, yun, ba't ko nasabi yun? Yan, kasi nga yan, di ba na, sa atin, di ba, mahalaga yung pagiging makadiyos, doon ka makakapag, maging effective yung buhay mo. Kagaya si Evan Roberts, ginamit siya ni Lord kasi makadiyos siya. Kailangan nasasabi sa iyo ng mga tao na, ito makadiyos to, hindi ko to mailalagay sa kalokohan. Ako naman, to God be the glory. Ako sinasabi ng mga classmate ko sa akin, makadiyos yan si Maglaya. Ganyan. Kasi Maglaya tawag kasi tatlo kaming Mary Grace lagi. Yun. Kaya yun nga, parang ayun talaga yung pinakakilala nila sa akin na maano ako, puro Bible daw ako. Ganun. Yan. Tapos yung sunod naman, ilan na ba to? 6? O 5? Conviction. Ayan. Panglimang mark ay conviction can also mean a strong belief or the state of being convinced about something. Ibig sabihin ng conviction, basta hindi mo ako ito ang paniniwala ko. Alam ko ito yung totoo kasi sabi ng Bible to, sabi ito ng salita ng Diyos. Ibig sabihin yung strong ka mag-stand doon. Kasi alam mo, totoo yun eh. Yung, hindi nga, pastor, bigyan kita 50,000. Magbabago na ba yung turo mo? Sa'yo na yan. Ganun. Sa'yo na yung papaliwanag ko sa'yo para Ayan, parang ayun nga na hindi ka kahit anong sabihin nila sa'yo, bibigyan kita na ganito, basta ganyan. Hindi, talagang strong ka na hindi mali yan, hindi yan tama. Hindi yan nakakalugod sa Panginoon. Kagaya si Apostle Paul, di ba sabi niya sa Acts 20:27, Paul told the Ephesian elders he held back nothing from them. Wala akong tinago sa inyo, sabi niya. He made his convictions clear. Na transparent talaga yung buhay niya, walang kapekean. Kung ano siya, ayun talaga siya. Sabi nga daw, we live in a day ngayon maraming mga preacher ngayon na may nakita rin ako mga ganyang mga video, grabe talaga. Yung parang yung parang grabe, ang dami nilang nilolokong mga tao. Ganon, peke lang yung pastor, peke yung church, ganon. Pero ang daming nagsisimba. Yan. Pero ngayon nga daw, ang daming mga tao na gutom sa katotohanan. Pero yung mga preacher, hindi nila sinasabi yung katotohanan. Sabi nga, Paul warned the leaders of the church of his day to be wary of wolves in sheep's clothing. Na marami talagang magpapanggap ngayon dahil end times na nga. Pero dapat i-check natin. Di ba? Malalaman mo na dapat mo paniwalaan yung preacher kung nakikita sa buhay niya. Kunwari nakikinig ka sa preacher nito sa YouTube. Basta pag nakita mo yung pamumuhay niya, ayun, namumuhay sa kabanalan, katuwiran, pakinggan mo yan. Pero kung nakikita mo ang daming kalokohan, di ba? Tapos nagpipreach, wag mo yun paniwalaan. Kaya nga di ba yung mga sinasabi ko sa inyo, mga preachers, talagang hanggang dulo, hanggang mamatay na sila, tapat sila kay Lord. Kaya ayun yung mga dapat nating pakinggan. Tapos sa pagiging parents nga rin daw, na parang kagaya nito, na kailangan yung parang sa pagiging leaders ng church na ingatan mo yung mga members sa mga wolves. Ganon din daw yung mga Christian parents na kailangan, sabi nga daw dyan, dapat daw kapag bago pa lang daw mag-high school yung anak nila, pinag-outreach daw nila dun sa mga mahihirap na mga lugar. Nang sa ganon, ma-open daw yung mata nila sa lost world, sa mga nakailangan talaga ng mga tao yung gospel. Yan. Pero sabi nga daw, marami daw pala mga nag-aaral sa Bible school na yung mga anak daw nagkaroon ng calling. Tapos yung mga magulang, ayaw sila payagan mag-mission. Ganun. Kaya sabi nga dyan, do we really have conviction? Na yung mga magulang pa nagsasabi na, ayoko, hindi ka pwede mag-mission. Kahit mga pastor daw yung magulang o kaya mga active sa church, sila pa daw yung kumukontra. Kaya broken-hearted daw yung ibang mga anak. Kasi, kunwari paano pag sinabi ni Isaiah na, Mami, tinatawag ako na rin mag-mission sa India. Di ba? Parang yung magulang, hindi pwede. Hindi pwede kung ano mangyari sa'yo. Paano kung ayun talaga yung calling nung Kaya marami daw mga ganun na na-meet daw niya mga Christian parents na sila pa daw humahadlang na mumayo yung mga anak nila. Yan, kasi ibig sabihin, hindi strong yung conviction nila about sa Word of God at importance ng Word of God. Kaya nga kasi mama at papa, di ba 9 kaming mga anak nila. Pero sinasabi nila lagi sa amin na, pinahiram lang kayo ng Diyos sa amin. Kung ano plano ni Lord sa buhay niyo, siyang mangyari. Hindi rin namin kayo pinapilit magtrabaho, kayo bahala. Kung
Pero kung may calling kayo, gawin niyo yun. Hindi kami, parang hindi nila iniisip niyo yung para yung finances, gano'n. Kasi pag naglingkod kami, hindi kami mag-work, gano'n na parang konti yung pera, ganyan. Pero sabi niya, hiram lang kayo lahat, pinahiram lang kayo ng Diyos sa amin. Kaya si Lord pa rin kung ano plano niya sa buhay niyo, yun mangyari. Yan. Tapos sabi nga, how do we live a life of conviction? Merong 4 daw na step para kung ano talaga yung sabi ng Bible, magawa talaga natin. Number 1, live by principle, not by feelings. Kahit hindi mo feel na ito yung tama, pero kung alam mo ayun yung sinabi ng Panginoon, gagawin mo. Kunwari, sa pagpe-pray, ba't tayo nagpe-pray? Hindi dahil sa feel mo mag-pray, kundi dahil alam mo, kailangan mo mag-pray. Ilang prayer marathon yung nagpupunta ako dito na hindi ko naman talaga feel mag-pray. Pero sa mind ko, alam ko importante yun. Kasi sabi ng Bible, importante na mag-pray. Ganun din sa prayer meeting, di ba? May mga time, ang sama ng pakiramdam natin, pagod tayo sa trabaho or sa school. Pero pumupunta tayo kasi yung strong yung conviction mo na I need prayer, I need the Lord. Kailangan ko yung Panginoon kasi pag hindi ako nag-pray, paano na ako? Di ba? Ganun ganun yung ibig sabihin ng hindi ka by feelings na nalulungkot ako ngayon, hindi ako aatin. Hindi siya, kundi anong sabi ng Panginoon, kailangan mo yung ganun. Kaya makakasunod ka lang kay Lord kung hindi tayo by feelings, live by principle ng Word of God talaga. Tapos yun din, number 2, listen to God, not to popular opinion. Marami mga tao, may mga say yan, may mga say sa buhay natin, may say yung mga politiko, yung mga artista, yung mga sikat, kahit yung mga sa mga iba't ibang churches, yan, sa mga talk shows, kung ano-ano, di ba? Pero tandaan natin, ang pinaka may magmamatter pa rin yung sinabi ng Diyos. Ano ba yung sinabi ni Lord? Yun yung pinaka-importanting pakinggan. Number 3 naman, prioritize sacrifice rather than comfort. Yan. Sa culture kasi natin ngayon, di ba, puro ayaw na ng, yung maghihirap ka pa. Maganda yung isang pindot lang, andyan na. Ayoko yung mga 30 minutes palulutuin, doon na tayo sa 5 minutes lang, andyan na. Ganon, yung parang sa school din, ayoko na yung pahirapan pa ng pag-aaral. Okay na yan, basta makukuha ng diploma. Kung may matutunan man o wala. Parang ganyan na daw yung panahon natin ngayon. Pero dapat, kahit sa pagiging Kristiyano, i-prioritize natin yung lagi pa rin tayo nagsasacrifice. Hindi yung puro pasarap na lang tayong Kristiyano. Kunwari, gusto ko yung laging may pagkain yung fellowship. Ayoko, hindi ako aaten pag walang kainan. Ayoko yung gugutomin lang ako. Ayoko yung walang games. Ano yan, puro worship explosion. Gusto ko yung mga laro-laro. Kaya yung mga, alam nyo, yung mga Christian talaga na puro games, puro kain lang gusto. Na wala na sila ngayon, di ba? Kasi puro sila, gusto nila laro. Playful na Kristiyano. Pero dapat doon mo makikita totoong Kristiyano yan, kahit walang kainan, walang games, nandyan pa rin, di ba? Kahit puro pray lang gagawin o puro worship, na-attend. Kasi ganun talaga, hindi pwedeng, kasi di ba, kunwari sa militar, di ba, sa training ng mga pulis, tingin nyo magiging pabebe yung mga pulis, bang, bang, ay, bang. Di ba, kung hindi sila dumaan sa training na gugulong sa putik, kailangan gigising sila ng ganito kaaga, 3 a.m. pag sinabi ng boss nila. Kasi kapag nabarilan na, bang, kayo na mauna. Ganun. Hindi pwede yun, di ba? Kaya matingnan nyo yung mga polis natin, mga gwardya. Ang tatapang talaga, mga nakaganon sa gito. Ano kayo dyan? Ganyan. Pagka huhulihin ka, di ba? Ang angas. Kasi, ang angas din kasi ng mga ginawa nilang training, pag pinanood nyo, pag inalam nyo kung gaano kagrabe. Kaya sa atin din, nagpa-produce tayo ng pabebe Christian. Kung lagi natin, okay ka lang, 10 years ka na. Ganun ba? Hindi ka makaka-attend? Okay. Di ba? Kasi 10 years na pero hinihimas mo pa rin. Puro iiyakan ka kapag pinagalitan mo. Kasi wala. Kaya pa bebe Christian siya. Kasi ilang years na siya. Laging takot sa rebuke. Di ba? Kaya kami, alam niyo, ba't naging ganito rin kami katatak? Kasi nanginginig kami pag magsasalita na si Ate Beck. Siya yung parang mga Jonathan Edwards ng panahon namin. Na parang isip mo na kung paano ka papagalitan, kung ganyan. Kaya naging kami mag-pray, maging grabe yung pagsuko namin ng kasalanan kasi alam namin yung mga turo sa amin, nakakangatog talaga yung Word of God pag tinuturo sa amin. Yan, kaya magiging pabebe lang yung mga Kristiyano yung sa church natin. Kung takot na yun, wag naman po papagalitan, wag naman po yung mga rebuke. Kailangan din, ayan talaga, na ibalik sa atin yung, hindi tayo puro comfort, kundi nandun pa rin yung sacrifice. Yung lagi mong sasabihin, malilate ka na lang ba forever? Di ba, kasi po, ganito ikaw, parang di ba, kung ilang taon ka ng Christian, parang okay lang ng okay, ganun. Hindi pwede. Kailangan
mayroon talagang sacrifice tayo every time. Kundi mawawalan ka ng fire pag wala ka ng sacrifice. Tapos may kwento dito, pakiano na lang yung picture. May isang lalaki, may sakit kasi siya. So nagpa-check up sila ng mag-asawa. Tapos kinausap na lang muna ng doktor yung asawa na babae. Sabi niya, may malubhang sakit yung asawa mo. Sabi niya, mamamatay siya kung hindi mo gagawin yung ilang mga mahalagang bagay na to na sasabihin ko sa'yo. Una, kailangan linisin mo at sterilize yung buong bahay. Kailangan mo tong gawing regular. Pangalawa, kailangan mo magluto ng espesyal na pagkain para sa kanya araw-araw. Tapos mahirap tong ihanda at kakainin ng maraming oras. Kakain ng maraming oras. Pangatlo, kailangang laban ang lahat ng gamit sa bahay. Bawat linggo, gamit ang isang espesyal na solusyon at mahal ito. Panghuli, kailangan mo ang alagaan siya sa lahat ng aspeto. Bawat pangangailangan niya, ikaw ang sasagot. Kung hindi mo ito magagawa, ilang linggo na lang ang itatagal ng buhay niya. So, grabe talaga yung gagawin niya, effort, tsaka may sakit, yung sakit na yun. Kaya pag uwi sila, galing nakasakay na sila sa kotse, sabi nung asawang lalaki, sabi niya, anong sabi ng doktor? Sumagot yung babae, sabi niya, honey, sabi ng doktor, ilang linggo ka na lang mabubuhay. Di ba? Hindi niya na-gets. Ibig sabihin, hindi niya gagawin yung mga sinabi sa kanya, hayaan na lang niya mamatay kasi nakakapagod gawin. Kaya parang ganon, maraming mga nagpa-prioritize kasi ng comfort, ayaw nilang mahirapan, hindi na nila kaya yung mga sacrifice. Kaya kapag sabi, kailangan ba gawin talaga yan para mag-grow kay Lord? Di ba? Mas gusto natin yung mga shortcut, yung mga parang pinipindot na lang andyan na. Yan. Pero hindi yun nakakalago kay Lord. Number 4, consider the long-term consequence of your decisions. Tandaan natin, di ba, na isipin mo kung ano yung mga kung gusto mo tumagal sa ministry, talagang pag-isipan mo mabuti yung pamumuhay natin, di ba? Na kailangan talaga natin pakita yung pagiging makadiyos. Sabi nga, if evangelism is important to you, your conviction will stand in the face of anything that seeks to lead you astray. Kahit na ano man yung mga aagaw ng mga time na mga importante sa'yo, hindi mo hayaan na mawala ka doon sa dapat mong gawin. Sabi nga rin ni Billy Graham, sabi niya, Graham placed his Bible on a stamp declaring, sabi niya, I accept this book by faith as the Word of God. Sabi niya, yung Bible na to, paniniwalaan ko to sa buong buhay ko. Dito ko ilalagay yung standard ng buhay ko. At alam niyo, mula nung sinabi niya yon, from that point on, ginamit na siya ng Panginoon in a uncommon manner. Kasi yung conviction niya, nakadepende sa Bible. His convictions have guided his life. Kaya di ba, wala siyang scandal na hanggang mamatay siya. Nagpatuloy siya sa paglilingkod kasi sinunod niya talaga yung Bible as alam niya ito ay Word of God. Kaya ganun din sa atin, kung yayakapin talaga natin yung salita ng Diyos na ito yung Word of God, may ingatan tayo nito. Sunod naman yung priorities. Yan. Ganun din si Apostle Paul, di ba, na sabi niya, ang pinaka-importante sa kanya yung matapos niya yung race niya with joy. Yung masunod niya yung kalooban ni Lord. Sabi nga dito, you do have time to do what is important. May time naman talaga tayo, di ba, sa mga importanteng bagay. Ayan. And if you don't live by your priorities, you will die at the hand of your circumstances. Kapag hindi daw natin inayos yung time natin, parang mabubuhay na lang tayo kung ano mangyari sa oras natin, sa buhay natin. Sabi rin dito, yung di ba may mga kasabihan kasi na, pag inuna mo yung ministry, si Lord na bahala sa pamilya mo. Pero may mali pa rin doon na huwag natin papabayaan pamilya natin. Kasi sabi, your family is your ministry. Di ba? Oo nga, marami tayong time dito sa church, di ba? Pero huwag mo pa rin kakalimutan yung pamilya mo. Kailangan may time kang kwentuhan mama mo. Kailangan yung tatay mo, nasusunod mo pa rin utos niya na pagbibili ng ganito, ganyan, o natutulungan mo siya sa ganitong gawaing bahay. Di ba may nari sa mga, sa mga may asawa, huwag natin napapabayaan yung asawa natin na wala na kayong time na hi, hello na lang kayo, di ba? Ganon. At lalong-lalo na sa mga anak, di ba, na hindi pwedeng pabayaan na lang. Kasi ministry natin sila, unang-unang ministry mo, yun pa rin. Sabi nga, if our driven culture failing to live by our priorities can sap our evangelistic, sabi dito, kapag daw pinabayaan kasi hindi natin yung priority sa pamilya natin, hindi rin tayo maging effective sa evangelism. Totoo naman, di ba? Kapag hindi natin nagawa yung mga kailangan natin gawin, yung mga unang-unang priority, hindi rin tayo magamit ni Lord mag-share. Kaya kailangan, unahin natin yung huwag natin kalimutan yung mga first things, kagaya ng sa pamilya natin. Tapos tingnan nyo, sabi rin dito,
If you are biblical and godly in the way you treat your family, you will treat the things of God, especially the gospel, in a godly manner as well. Kung maka-Diyos din daw yung pagtrato natin sa mga kapamilya natin, ganun din yung magiging pagtrato natin sa gospel or sa evangelism. Kaya di ba, kailangan ngayon simulan na natin talagang maging maka-Diyos sa pagturing sa mga kapamilya natin. Sabi nga, may tinanong na mga bata, ganito pala kahalaga sa mga bata yung moments nila sa magulang nila. Sabi ng bata, the greatest day of our lives was when Dad bought a new boat and took them out of school for 2 hours. Yung parang nung nagbangka daw sila ng tatay nila, yun daw yung pinakamasayang time ng buhay niya. Tapos ito rin yung pastor din yung tatay nito. Pero hindi daw yung mga biblical yung hindi niya makalimutang moments. Kundi yung sabi niya, yung nag-wrestling daw sila ng tatay nila sa side. Yun daw yung hindi niya makalimutan. Kasi napakahalaga talaga ng time spent sa pamilya. Na doon natin sila talaga mawiwin eh. So sabi rin dito sa mga asawa naman, every day, do something in your spouse's world. Wash dishes, go buy something that touches her world. Kailangan din yung parang yun, kung ano yung mundo ng asawa mo, mag-spend ka rin ng time doon para maramdaman niya na nandyan ka. Tapos alam nyo, sabi ng isang testimony dito, na dahil nga nung bata-bata siya, nag-spend siya ng time sa mga anak niya, sa asawa. Talagang binalance niya yung ministry tsaka yung pamilya. Alam niyo yung pagtanda niya, sabay-sabay na silang nasa ministry. Yung anak niya yung nagpo-photography daw, tapos anak niya nasa music. Yung asawa din daw niya, laging ready tulungan siya sa mga sa mga evangelism, gano'n. Yung parang family na silang naglilingkod. Dahil nga yung parang investment niya dati na naglalaan siya ng time sa pamilya, ngayon tuloy, sama-sama na sila, hindi sila mahirap parang sa inyo ba, di ba? Kung paglalaanan nyo ng time yung pamilya nyo, alam nyo, one day kasama nyo na sila dito na maglingkod. Di ba? Kung ngayon pa lang nililigawan mo mama mo, mga kapatid, kuya, ate mo, mga sister, yan yung mga bata sa'yo. Ayan, kung nililigawan mo sila, alam nyo, one day kasama mo na sila sa music team, kasama mo na sila sa choir, kasama mo na sila sa Sunday school, kasama mo na sila sa fellowship. Pag nag-church retreat tayo, buong pamilya na kayo. Kasi investment yon. Yung mga, huwag nyo kakalimutan yung time na yon ay ministry sa pamilya natin. Yung pag-iigib mo ng tubig sa mama mo, yung paghuhugas mong pinggan, panliligaw mo na yun sa kanya. Na one day, magugustuhan niya na rin sumama sa'yo. Di ba? Kaya yun, huwag natin kakalimutan yun. Tapos ito na yung last, yung the true test of character. At ang pinaka-test ng character natin ay yung attitude natin. Yan, dito na talaga malalaman kung okay yung character natin sa pamamagitan ng attitude. Yan, kagaya si Paul, di ba? Nakita natin yung attitude niya na kahit dumadaan siya sa hirap, sa mga persecution, pero sabi niya, finish my race with joy. Na sinasabi pa rin niya, rejoice in the Lord always, kahit ang hirap. Kaya sabi nga, the greatest hindrance to our personal evangelism is our attitude. Maraming ayaw lumapit kay Jesus dahil sa masamang ugali ng mga Kristiyano. Dahil tayo pa yung nangunguna sa ganon. Ako din, nare-rebuke din ako sa ganito kasi hindi ko naman tinuturo to dahil perfect ako, kundi gusto ko rin maging ganito. Di ba? Gusto ko rin magbago. Pero nare-realize ko, dami ko pa talagang ugaling kailangan. Yung parang minsan nangunguna ka pa sa pagrereklamo, nangunguna ka pa sa panlalait, ganun. Kaya kailangan talaga na yung attitude natin maayos nang sa ganun, hindi mahadlangan yung iba sa paglapit kay Lord. Sabi nga dito, sour attitude, yung maaasim nating ugali. Ayan, ito yung nagdi-disrupt ng fellowship sa body of Christ. Maraming ayaw na magpatuloy, ayaw na umattend kasi yung ugali ni ganito, hindi ko na matagalan. Yung parang lahat ng church na gustong mapuntahan, lumilipat din yung kinaiinisan mo, lipat ka rin tuloy, ganun. Kasi yun nga, we are responsible for our attitudes. Tapos alam niyo yung entitlement, yung ganyan, entitlementism. Di ba? Ang ibig sabihin ng may feeling entitled tong tao na to. Ibig sabihin niyan, yung feeling niya, deserve niya yon kahit na wala naman siyang effort na ginawa. Kunwari, pagka hindi mo nagustuhan yung sinerve sa yung fries sa Jollibee, ba't ba ganito? Bakit hindi naman crunchy? Ganyan. Deserve namin, nagbayad kami dyan. Ganyan. Kulang yung ketchup. Ganyan. Yung parang, grabe yung di ba? Yung parang minsan nagre-reklamo tayo, 500 itong kinain namin, ganito lang lasa. Yung parang mga ganyan. Sample lang yung mga ganun. For example, ito yung pala sa church na mga feeling entitled na attitude. Dapat ako ang laging kumakanta sa special number. Sabi niya, feeling niya siya lang yung may talent na ganun kaganda. Tapos ito, yung matagal na ako dito, kaya dapat ako ang pinapakinggan. Hoy,
Ilang taon ka na ba Kristiyano? Bago ka lang Ako, 7 years na ako dito. Makinig ka sa akin, ganyan-ganyan. Parang yan, feeling entitled yung mga bossy. Tapos yung bakit siya ang ginawang leader? Mas matanda pa ako dyan Ako nga dapat, tagal-tagal. Naging faithful din ako kay Lord. Yung parang mga ganun. Pero parang sa posisyon masyadong di ba? Tapos hindi ko na kailangang umattend ng Bible study. Alam ko na yan. Hindi na ako bata, hindi na ako bagong Kristiyano. Hindi ko na kailangang umattend yan. Pero feeling entitled pa rin. Dapat kami lang ang may access sa church fund, sa project. Kami ang core team. Yung parang mga ganun. Tapos ako ang nag-donate ng upuan na yan. Dapat walang umuupo dyan. Yan, yung mga ganong sample lang. Di ba? Kaya marami talagang mga natitisod sa ganito na attitude. Kaya kailangan mawala yung pagiging entitled. Kasi daw, pinopoison daw ng entitlementism yung mga church ngayon. Na, na parang, kahit ako rin, hindi pala ako aware. Minsan ganun ako. Na, kunwari parang lalo na kapag hindi ka nagte-thank you, di ba? Buti nga, sinerban ko na rin sa mga kinainan mo. Yung nagre-reklamo ka pa sa lasa, ano pa to, tagal-tagal i-serve, ganyan-ganyan. Yung parang mga ganun, feeling mo, binayaran mo na yung buhay nung nagsiserve sa'yo, yung waitress, ganun. Feeling mo, nabili mo na siya, ba't ganito lasa? Ayos, di ba tawag dyan? Yung ganyan, parang ganun ka na parang feeling mo, binayaran mo yung buong yung parang feeling mo ikaw may-ari. Yan, pero hindi, di ba? Kaya kailangan pa rin naayos din yung natin, attitude sa ganun. Tapos, sabi nga talaga, kung may entitlement talaga na, dapat entitled talaga tayo dito. Entitled tayo sa hell and judgment. Dapat talaga tayo mapuntang impyerno at husgahan, di ba? Kasi wicked sinners tayo. Pero salamat sa biyaya ng Diyos na, di ba, hindi tayo mapupunta doon. Kaya naman sabi, embrace gratitude. For example din, pag niregaluhan ka, hindi ka na nagte-thank you, dapat mo lang namang gawin yan. Dapat mo lang ibigay yan sa akin. LG leader kita dapat lang talagang regaluhan mo ko. Di ba? Parang ganun ba? Yung parang hindi ka nagte-thank you kasi hindi ka nagte-thank you sa efforts ng pastor. Dapat ka lang naman gawin yung trabaho niyo yan Di ba? Kahit na ang dami nilang sacrifice sa'yo, sa pagtuturo, wala man lang thank you, ganun. Kasi lang trabaho niyo yan, kailangan niyo gawin yan. Di ba? Pero yun nga, na kailangan hindi tayo maging ganun. Kundi embrace gratitude, maging thankful tayo sa lahat-lahat. Kaya, ito nga yung principles concerning our attitude. Number 1, I am responsible for my attitude. Yan, hindi natin to isisisi sa iba. Ikaw pa rin, may responsible sa sarili mong attitude. Kailangan mo i-control yan kapag feeling mo ang bad attitude mo na mag-repent ka at magbago. Pangalawa, my attitude is either my friend or my enemy. Mapapaaway ka or magkakaroon ka ng maraming kaibigan dahil sa attitude mo. Di ba? Kasi ikaw yon, kaya marami kang kaaway kasi may kailangan kang baguhin. Pero, yun nga, kaya rin maraming friends, maraming natutuwa sa'yo kasi okay attitude mo sa kanila. Pangatlo, I must constantly correct my attitude. Kapag feeling mo hindi ka na naman okay, kailangan ma-correct yan. Number 4, my attitude is contagious. Kapag mabait tong tao na to, maganda ugali, nahahawa niya rin yung iba. At ganun pag bad attitude, lahat din napapasimangot dahil sa'yo. Yun, kasi yun nga, ganun yung power no. Number 5, my attitude reflects my walk with God. Kaya kapag okay din yung attitude natin, di ba, nakikita na talagang okay yung devotion natin, okay tayo kay Lord. Kaya wala naman mo, okay ka kay Lord, no? Kasi masayahin ka ngayon, nakapag-devotion ka, ilang chapter ka. Di ba? Pero kapag hindi nakapag-devotion, talaga naman, hindi ngumingiti, di ba? Tsaka, wala lagi sa wisyo. Yan. Kasi nga, our attitude affects our witness. At maraming matutuwa sa atin na, kapag sinabi natin Christian tayo o sinabi natin yung tukol sa Word of God, kasi nakikita yan sa buhay natin. So yun, kaya sa mga tinuro natin ngayon, ano yung mga pinakamahina ka, pinakamalakas, next mo, yung integrity, humility, passion, purity, conviction, priorities, di ba? Ano-ano dyan yung mga sinasabi ni Lord sa'yo na baguhin mo, di ba? Nang sa ganon, mas lalo tayo maging effective sa mga pag-share natin, sa pagdi-display natin, di ba? Ano yung ultimate goal natin uli? Is to be like Jesus. Di ba? Kasi pag napuspos tayo, pag naging kagaya tayo ni Jesus, marami ring mga tao yung gusto na lumapit sa Kanya. Di ba kaya ito, yung conclusion ko lang, ipapakita ko lang yung song na to. Magiging prayer song natin to. Nasa lyrics ng kanta na yan, di ba, ayan yung maging prayer natin na, Lord, I want to be like you. Pati yung sa, to be holy like you. Di ba? Kaya ayun yung maging prayer po natin ngayong gabi na ito.